Magandang araw po. Samahan ninyo ako sa ating nilay-aral ukol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, sa sandaling ito, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong handang tumanggap ng iyong salita. Kami ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa pagkakataong ito na makapag-aral at magnilay sa mga katotohanan na iyong inihahayag. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang gabayan kami sa aming pag-aaral. Buksan mo ang aming mga isipan upang maunawaan ang iyong mga salita at buksan mo ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mga aral. Tulungan mo kaming makita ang kaugnayan ng iyong salita sa aming mga buhay at bigyan mo kami ng lakas na isabuhay ang mga ito. Nawa, ang aming pag-aaral ay magbunga ng pagbabago sa aming mga puso at isipan at maging daan upang kami ay mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo kaming maging mga tagasunod na tapat sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay ating pagnilayan ang Ebanghelyo ni San Lucas patungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsay-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog sina Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nila nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magnilay-aral. Ang unang aral na ipinapakita ng kwento ay ang kahalagahan ng panalangin. Si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin. At sa panalangin niya, naganap ang pagbabagong anyo. Karagdagan, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian bilang anak ng Diyos. Ito ay isang paunang pagpapakita ng kanyang muling pagkabuhay. Habang ang tinig mula sa alapaap na nagsasabing, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan," ay isang kumpirmasyon mula sa Diyos Ama. Ito ay nagpapakita na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos at dapat siyang pakinggan. Samantala, ang pag-uusap ni Moises at Elias kay Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na pagpanaw sa Jerusalem ay nagpapakita na ang kanyang paghihirap at kamatayan ay bahagi ng plano ng Diyos. Sa isang banda, ang pagtulog ng mga alagad ay nagpapakita ng kanilang kahinaan bilang tao.
Ngunit ang kanilang biglaang paggising at pagkakita sa kaluwalhatian ni Jesus ay nagpapakita rin ng kanilang espesyal na karanasan. Kung susuriin, kahit nakita ni Pedro ang kaluwalhatian ni Jesus, hindi niya alam ang kanyang tinasabi. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sa uli, ang hindi pagsasabi ng mga alagad sa kanilang nakita ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtahimik at pagtinilay sa mga espiritual na karanasan. At para po sa ating pagbabahaginan, kayo po, anong aral ang inyong natutunan? Isulat po ito sa ating comment section. Nawa ay pagpalain tayo ng dakilang lumikha sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya.